programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkaayos na si Lilet at Attorney Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa apartment ni Kurt, hindi pinabayaan ni Kurt si Lilet at inasikaso niya talaga si Lilet dahil alam ni Kurt ang nararamdaman ni Lilet. Gusto ni Kurt at Bonnie na matulungan si Lilet na gumaan ang pakiramdam ni Lilet dahil naging matalik na magkaibigan na sila at handa silang gawin ang lahat para matulungan ang isa't isa. Habang hindi pa natutulog si Lilet, ay inalala ni Lilet lahat ng masasaya at masasakit na alaala kasama si Attorney Meredith dahil hindi akalain ni Lilet na ang taong iniidolo niya ay ang taong matagal na niyang hinahanap na tunay niyang ina. Nagpapasalamat si Lilet dahil may dalawang kaibigan siya na masasandalan gaya sa mga oras ngayon na may pinagdadaanan si Lilet. Kinabukasan, hindi masyadong nakatulog si Lilet dahil hanggang ngayon ay marami pa rin siyang iniisip at hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang sitwasyon niya ngayon. Kinamusta ni Kurt ang tulog ni Lilet at sabay silang nag-almusal. Pinaghandaan nga pala ni Kurt si Lilet ng almusal dahil alam ni Kurt na pagod at maraming iniisip si Lilet. Kaya ginagawa lang ni Kurt ang party niya bilang matalik na kaibigan ni Lilet. Walang sawang pasasalamat naman ang ginagawa ni Lilet dito kay Kurt dahil sa walang sawang pag-alalay nilang dalawa ni Bonnie kay Lilet. Sinabi ni Kurt na sabay na silang pumasok ng firm at ihahatid na lang daw ni Kurt si Lilet sa KKK para hindi na mag-commute pa si Lilet. Natuwa si Lilet dahil sa pagiging mabait ni Kurt sa kanya. Hindi alam ni Lilet kung paano siya magpapasalamat sa mga kabutihan na pinapakita sa kanya ni Bonnie at ni Kurt. Sa KKK firm, nakarating na si Kurt at si Lilet. Hindi inaasahan ni Lilet na magkikita sila ulit ni Star Valencia dahil sinadya pa ni Star Valencia si Lilet sa firm ng KKK para lang makausap ito. Nanghingi ng sorry si Star kay Lilet dahil napag-alaman ni Star na hindi si Lilet ang nagpakalat ng balita tungkol sa anak sa pagkadalaga ni Star. Nahihiya daw si Star kay Lilet dahil pinagbintangan at naniwala agad si Star sa mga press at hindi pinaniwalaan ang sinabi ni Lilet. Sinabi ni Star na alam na niya kung sino ang nagpakalat ng balita tungkol sa pag-anak niya sa pagkadalaga dahil nakausap daw ni Star ang isang press at inamin nito kay Star kung ano ang itsura ng babaeng kumausap sa kanila para lang siraan si Lilet at Star Valencia. Dinescribe ni Star ang itsura ng babae at mistisa raw ang kumausap sa mga press at maganda. Na bandang 20s daw ang edad. Kaya naman nagimbal si Lilet at si Kurt sa nalaman nila. Nagilty si Lilet dahil napagbintangan niya na lang bigla si Attorney Meredith nang dahil lang sa sinabi ni Era sa kanya. Humingi ulit ng pasensya si Star Valencia kay Lilet at sinabi na hindi niya sinasadya ang nangyari at nadala lang daw siya ng emosyon niya dahil nadamay ang anak niya, pati na rin ang karir niya. Pero mabuti na raw na ganun dahil napatunayan niya na sa ama ng anak niya na handa si Star Valencia na masira ang karir arang-alang sa anak nila. Nagpaalam na si Star kay Lilet at ito namang si Lilet ay inaya si Kurt na magpunta sa Keystone. Habang nasa biyahe si Lilet at si Kurt ay nagigilty pa rin si Lilet sa nagawa niyang pambibintang kay Attorney Meredith. Kaya sinabi ni Lilet kay Kurt na gusto niyang makausap si Attorney Meredith
dahil gusto ni Lilet na humingi ng pasensya dahil pinagbintangan siya ni Lilet na si Atty. Meredith ang nag-leak ng tungkol sa anak sa pagkadalaga ni Estar Valencia. Tinanong ni Kurt si Lilet kung handa na rin ba daw si Lilet na harapin si Atty. Meredith at pag-usapan ang pagiging mag-ina nilang dalawa. Sinabi ni Lilet na pipilitin niya at tatanggapin kung anuman ang mangyari dahil matagal na niyang inaasam-asam na malaman at magkaroon ng tunay na ina na magbubuo ng pagkatao niya. Maya-maya, nakarating na si Lilet sa Keystone. Nagpaalam si Kurt na magpupunta muna siya sa opisina niya para magtrabaho at puntahan na lang siya ulit ni Lilet kapag tapos na ang pag-uusap nilang dalawa ni Atty. Meredith. Ngumiti si Lilet kay Kurt bilang response sa Lilet. Habang naglalakad sa hallway ng Keystone si Lilet, ay nakasalubong niya si Calorena. Tinanong ni Calorena kung ano ang ginagawa ni Lilet sa Keystone. Sinabi ni Lilet na gusto niyang makausap si Atty. Meredith at hihingi raw siya ng pasensya dahil sa nagawa niyang pambibintang dito. Sinabi ni Calorena na nabalitaan niya na si Atty. Meredith pala ang tunay na ina ni Lilet. Kaya siniraan nga ni Calorena si Atty. Meredith kay Lilet. Habang naglalakad si Lilet ay sinusundan siya ni Calorena. Sinabi ni Calorena kay Lilet kung mahal daw ba ni Atty. Meredith ang anak niyang si Lilet ay bakit una pa lang daw ay inabandona ni Atty. Meredith si Lilet. At bakit hindi raw nag-effort si Atty. Meredith na hanapin si Lilet for the past 24 years. Nag-isip ng malalim si Lilet at hinawakan ni Calorena ang kamay ni Lilet. Sinabi ni Lilet na kailangan niya pa rin daw na makausap si Atty. Meredith dahil gusto niyang manghingi ng pasensya sa ginawa niya. At gusto rin daw ni Lilet na pakinggan ang sasabihin at paliwanag ni Atty. Meredith sa kanya. Gustong malaman nitong si Lilet kung bakit siya iniwan nitong si Atty. Meredith. Samantala, nagkaharap na nga muli si Lilet at si Atty. Meredith. Nauna na nang hingi ng sorry si Lilet sa ginawa niyang pambibintang kay Atty. Meredith. Pero hindi napigilan ni Atty. Meredith na ipagsawalang bahala ang nararamdaman niyang pangungulila sa anak niyang si Lilet. Gustong-gustong mayakap nitong si Atty. Meredith, ito ngang si Lilet. Sinabi ni Atty. Meredith kay Lilet na binibigyan siya ng isa pang pagkakataon para makabawi kay Lilet dahil hindi niya sinasadya na iwan si Lilet. Mapagbibigyan kaya ni Lilet si Atty. Meredith? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.